Kaamats, gusto mo bang mag-DIY papuntang Boracay pero hindi mo alam kung paano? Pwes, panoorin mo ang video ito para magkaroon ka ng idea. Ako nga pala si Eds and welcome sa panibagong It's Storya! Pasado alas 10 na ng umaga nang makaalis kami dito sa Lucena City papunta sa Maynila. Umabot ng 4 na oras ang aming biyahe. Dito na sa Glorieta kami bumaba at humanap na rin kami ng aming mga kainan dahil nakakapagod din naman ang 4 na oras na biyahe mula Lucena hanggang Maynila. Naglakad-lakad kami at naghanap ng pwede naming mapuntahan at dito sa KFC kami napadpad at kumain kami ng aming late lunch upang sa ganoon mamaya pagpunta namin sa airport ay hindi kami magutom. Mula sa Robinson ay sumakay kami ng taxi. 300 pesos ang binayad namin, 100 pesos each ang bawat isa sa amin. Dito sa Ninoy Aquino International Airport na IA 3 kami bababa dahil dito kami sasakay papunta sa aming next destination. Walang iba kundi ang Boracay! Alas 5 na ng hapon na makapasok kami sa departure. Kasama ko nga pala sa Nagabito, Erlene at si Donna. Ilang sandali pa ay dumating na ang aming bus na kung saan siya ang magdadala sa amin papunta sa eroplano kung saan kami sasakay papunta sa Kalibo Airport. Dito na sa unahan ng bus ako nakapwesto. Standing ovation ng aking peg pero sulit naman dahil naging pabor dahil nakakuha ako ng pagkakataon na mag-video at makita ng harapan ang malaking airplane kung saan kami sasakay. May halong kaba, excitement ang aking nararamdaman sa mga sandaling ito dahil ito ang unang beses na makasasakay ako ng eroplano. Until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights. Magkano nga ba ang aming pamasahe mula Manila papunta sa Kalibo Airport? Kung ating susumahin, ang regular fare ng Cebu Pacific ay 1,593.08 mula Manila papunta sa Kalibo. Dahil matagal na kami nagpabook at sinamantala namin ang piso fare ng Cebu Pacific, nakuha lang naman namin ang aming pamasahe sa halagang 743.20. Umabot ng 45 minutes ang aming biyahe mula Manila papunta sa Kalibo. At dito magsisimula ang aming paglalakbay papunta sa isla ng Boracay. Dito sa Southwest kami nagpabook. Pero bago kami umalis sa Kalibo Airport ay nakiusap muna kami sa mga tourist guide na baka pwede kaming kumain ng cup noodles at uminom ng tubig kasi sobrang dapil na kami ng mga oras na ito. Pasado alas 8 na rin kasi ng gabi na marating namin ang Kalibo Airport. Pagkatapos ay sumakay kami ng bus at umabot ng 1 oras at 25 minutes ang aming biyahe. Pagkatapos nito ay sumakay naman kami ng isang barko na siya magdadala sa amin papunta sa isla ng Boracay. 3 minutes ay nandun na kami agad sa isla. Napakabilis, parang siya ang bilis mawala. Dahil DIY ang aming pagpunta sa Boracay, ay nagpabook kami sa Southwest via Klook. 700 pesos ang aming nagastos mula Kalibo Airport na siya magdadala sa amin sa port kung saan kami sasakay ng barko papunta sa isla ng Boracay. Napakaganda ng kanilang serbisyo at napakabait na mga staff. Kaya naman 10/10 ang rate ko sa kanila. Habang bumibiyahe kami papunta sa isla ng Boracay ay nakasakay ko ang isang afam. Siya na ba? Siya na ba ang aking true love? Mula sa port ay sinundo kami ng Southwest van para ihatid sa aming accommodation. Umabot ng 10 hanggang 15 minuto ang aming biyahe. Talaga namang sulit ang serbisyo basta Southwest. Napakaganda at liwanag ng gabi dito sa Boracay. Excited na ako sa mga susunod na istorya dahil 4 days and 3 nights kami mag-stay dito sa beautiful island of Boracay. Dito nga pala sa Island Inn kami nag-check-in. Nakuha lang naman namin ang aming hotel ng 500 pesos each per night. Kaya umabot ng 2,500 ang aming binayaran sa loob ng 4 na araw at 3 gabi.
Pagkatapos namin i-confirm ang aming reservation, ay nagpunta na kami agad sa aming room para magbihis at umaura dahil hindi na namin papalampasin ang aming unang gabi dito sa Boracay. Nasa ikatlong palapag ang aming room, kaya naman masusubok ang tatag ng iyong mga tuhod sa pag-akyat at pagbaba. Pero wala yan, basta ang mahalaga, andito na kami sa Boracay. At ito ang aming first night, kaya naman nag-uli na kami dahil naghanap kami ng pagkain kung saan kami pwedeng mag-dinner. So medyo low-key muna ang aming mga outfit dahil gabi na din. Pasado 11:30 na kasi ito ng gabi na marating namin ang island ng Boracay. At dito na nga kami napadpad sa isang kainan. Umorder kami dito ng aming late dinner. Pero nakakatuwa kasi meron ditong banda na kung saan pwede kang sumabay, mag-jamming at mag-enjoy habang kumakain. Umorder lang ako dito ng isda na may kanin, 2 rice of course, syempre kasi the rice is like for me. Umabot ng 249 pesos each ang aming binayaran at 10% charge para sa kanilang serbisyo. Ito nga pala yung aming pagkain, di ba? Sulit. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami sa aming hotel at nagdesisyon na magpahinga dahil sigurado ako na bukas ay mas marami pang istorya ang aking ibabahagi. Hanggang dito na lamang.